Kung may isang love story sa Pilipinas ngayon na pinag-usapan ng buong bansa, na naging trending sa lahat ng platform, na nagpapanginig sa puso ng bawat romantiko, ito yun. Si Bea Alonzo at si Vincent. Ang kasal na dapat sana ay naganap sa Seville, Spain noong Mayo 14. Ang prenuptial agreement na naging sentro ng lahat ng usapan. At ang paghihiwalay na nagpabago ng lahat. Pero narito ang tanong na hindi pa sinasagot ng sinuman. Hindi ang tanong kung bakit sila naghiwalay. Hindi ang tanong kung sino ang may kasalanan. Kundi ang tanong na kung natuloy ang kasal. Kawawa ba si Bea? Dahil ayon sa mga taong nakakaalam ng tunay na sitwasyon, ang buhay ng isang babaeng mag-aasawa sa isang mayamang Chinese family ay hindi katulad ng inaakala ng karamihan. At ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Mula sa mga detalye ng kanilang relasyon hanggang sa kung ano talaga ang naghihintay kay Bea kung natuloy ang kasal. Simulan natin sa simula. Ayon sa mga sources na nagsalita sa programa ni Butch Francisco, ang kasal ni Vincent at Bea Alonzo ay hindi natuloy. At ang dahilan ay ang prenuptial agreement na pinirmahan ni Bea, na magpapatuloy pa rin kahit hindi natuloy ang kasal. Ibig sabihin, kahit hindi sila nagpakasal, ang prenup na pinirmahan ni Bea ay may bisa pa rin. Pero narito ang bagay na nagpapabago ng buong perspektibo. Ayon sa mga sources, ang tunay na dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal ay hindi lang ang prenup. May mas malalim na dahilan, may mas komplikadong sitwasyon. At ang sitwasyong iyon ay may kinalaman sa pamilya ni Vincent. Ayon sa mga sources, ang relasyon ni Vincent at Bea ay totoo. Hindi ito isang palabas. Hindi ito isang PR stunt. Talagang nagmahalan sila. Sinabi ng mga sources, totoo ang pagmamahalan nila. Talagang nahulog sila sa isa't isa. At bilang patunay ng kanyang pagmamahal, si Vincent ay nagbigay ng malaking oras para kay Bea. Pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-touching na detalye ng kanilang relasyon. Ayon sa mga sources, si Vincent ay isang napakaabalang negosyante. Bilang tagapagmana ng isang malaking pamilya ng negosyante, ang kanyang oras ay napakahalaga. Para sa isang taong katulad niya, ang oras ay hindi lang ginto. Ang oras ay purong ginto. Pero para kay Bea, si Vincent ay nagbibigay ng kanyang oras. Sinasamahan niya si Bea sa mga shootings. Isipin mo yon. Isang napakaabalang negosyante na may maraming kumpanya na pamamahalaan, na may maraming responsibilidad, ay nagsasama sa kanyang girlfriend sa mga shootings. At yon, ang pagbibigay ng oras, ay nagpapakita kung gaano niya kamahal si Bea. Dahil para sa isang taong katulad ni Vincent, ang pagbibigay ng oras ay mas mahalaga pa kaysa sa pagbibigay ng pera. Kaya naman, ayon sa mga sources, ang kanilang paghihiwalay ay napakasakit para sa dalawa. Sinabi ng mga sources, ang kanilang breakup ay napakasakit. Pareho silang umiyak sa sakit na kanilang nararamdaman. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importanting tanong sa video na ito. Kung natuloy ang kasal, kawawa ba si Bea? Para masagot ang tanong na ito, kinausap ni Butch Francisco ang kanyang mga Chinese friends na nakakaalam ng tunay na sitwasyon ng mga babaeng nag-aasawa sa mayamang Chinese families. At ang kanilang mga sinabi ay nagpapakita ng isang katotohanang hindi alam ng karamihan. Ayon sa mga Chinese friends ni Butch, mahirap ang mag-asawa sa isang mayamang Chinese family. Hindi ito katulad ng inaakala ng karamihan. Hindi ito isang fairy tale. Hindi ito isang kwento ng isang babaeng nakahanap ng kanyang prinsipe at nabuhay ng masaya magpakailanman. Ayon sa mga Chinese friends ni Butch, kapag nag-asawa ka sa isang mayamang Chinese family, ang Chinese in-laws ay laging sinusunod. Hindi ang asawa, hindi ang bagong miyembro ng pamilya. Ang Chinese in-laws, sila ang nagdedetermina kung saan kayo kakain, saan kayo maglalakad, ano ang magiging family activities. At ang anak, kahit mahal niya ang kanyang asawa, ay walang magagawa kundi sumunod sa kanyang mga magulang. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-specific na kondisyon na maaaring naghihintay kay Bea kung natuloy ang kasal.
Ayon sa mga sources, ang pamilya ni Vincent ay may isang particular na kondisyon. Huwag mag-post sa social media. Bakit? Dahil ang mga mayamang Chinese ay kidnappable. Kaya para sa kanilang kaligtasan, kailangan nilang manatiling low profile. At narito ang problema para kay Bea. Si Bea Alonzo ay isang public figure. Ang kanyang buhay ay nasa social media. Ang kanyang karera ay nakasalalay sa kanyang visibility. Ang kanyang brand ay nakabatay sa kanyang presensya sa publiko. Kaya kung sasabihin sa kanya na huwag kang mag-post sa social media, maari ba niyang tanggapin iyon? Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang detalye na lumabas sa investigasyon ni Butch Francisco. Ang tungkol sa divorce sa loob ng mayamang Chinese families. Ayon sa isang mayamang Chinese friend ni Butch, na nag-asawa sa isang pamilya na halos katumbas ng kayamanan ng pamilya ni Vincent, hindi siya nagtagal. Nag-divorce sila. At nang nag-divorce sila, ang asawa ay pumanig sa kanyang mga magulang. Hindi sa kanya. Hindi sa kanilang relasyon. Sa mga magulang. At sinabi ng Chinese friend ni Butch, kahit hindi ikaw ang may kasalanan, kapag nag-divorce kayo, ang asawa mo ay automatikong pupunta sa panig ng kanyang mga magulang. Iyon ang katotohanan ng buhay sa loob ng isang mayamang Chinese family. Hindi ito generalization, hindi ito para sa lahat. Pero iyon ang karanasan ng mga taong nagsalita kay Butch. At iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Butch na maaaring ang paghihiwalay ni Bea at Vincent ay para sa ikabubuti ng dalawa. Lalo na para kay Bea, dahil kung natuloy ang kasal, at kung hindi naging masaya si Bea sa loob ng pamilya ni Vincent, ang kanyang sitwasyon ay magiging mas komplikado pa. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na sinabi ni Butch tungkol sa pagkatao ni Bea Alonzo. Sinabi niya, si Bea ay dapat maging mukha ng women empowerment. At bakit? Dahil si Bea Alonzo ay isang babaeng nagtatayo ng kanyang sariling pangalan sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Sinabi ni Butch na para sa mga nagsasabing si Bea ay naghahanap lang ng mayamang lalaki, tigilan na. Dahil si Bea Alonzo ay hindi kailangang maghanap ng mayamang lalaki. Siya ay mayroon ng lahat ng kailangan niya. Sinabi ni Butch, siya ay nakarating na sa lahat ng bansang gusto niyang puntahan sa kanyang sariling pera. Lahat ng bansa sa kanyang sariling pera. At dagdag pa ni Butch, kahit gastusin niya ang lahat ng kanyang pera, maaring 3 buhay pa ang kailangan niya bago maubos ang lahat. 3 buhay. Ibig sabihin, si Bea Alonzo ay hindi naghahanap ng pera. Hindi siya naghahanap ng seguridad. Kung may naghahanap siya, iyon ay pagmamahal. Tunay na pagmamahal. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na nagpapakita ng tunay na pagmamahal ni Bea kay Vincent. Ayon sa mga sources, si Vincent ay nag-imbita kay Bea na magpakasal sa civil ceremony. Ibig sabihin, kahit hindi pa naaayos ang lahat, kahit hindi pa nagkakasundo ang lahat, si Vincent ay gustong ikasal si Bea, pero si Bea ay tumanggi. Hindi dahil hindi niya mahal si Vincent, hindi dahil ayaw niyang ikasal sa kanya, kundi dahil, ayon sa mga sources, alam ni Bea na kung magpapakasal sila ng walang blessing ng pamilya ni Vincent, malaking problema ang darating. Sinabi ng mga sources, maaring ma-alienate si Vincent sa kanyang pamilya, at para sa isang Chinese, kahit mayaman o mahirap, ang pamilya ay napakahalaga. At iyon, ang pagtanggi ni Bea sa civil ceremony ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagmamahal kay Vincent. Dahil kung tinanggap niya ang alok, kung nagpakasal sila ng walang blessing ng pamilya, si Vincent ay maaaring maging masaya kasama si Bea, pero maaari ring maging miserable dahil mabibigo niya ang kanyang mga magulang at hindi gusto ni Bea na mangyari iyon. Kaya pinili niya ang mas masakit na daan para sa ikabubuti ni Vincent. Ngayon, pag-usapan natin ang kasalukuyang sitwasyon ni Bea. Noong Mayo 26, si Bea Alonzo ay nagsimula ng mag-tape ng kanyang bagong teleserye, ang Whispers from Heaven, sa GMA. At ayon sa mga sources,
Ang GMA Management ay nag-issue ng isang mandate na ang ongoing marriage issue ni Bea ay hindi dapat pag-usapan sa set. At narito ang isang bagay na nagpapakita kung gaano kalaki si Bea na nasa GMA siya ngayon. Sinabi ni Butch, si Bea ay mapalad na nasa GMA siya nang mangyari ang dark phase na ito sa kanyang buhay. Bakit? Dahil kung nasa ABS-CBN pa siya, ang sitwasyon ay magiging ibang-iba. Sinabi ni Butch, kung nasa ABS-CBN pa siya, tiyak na i-feature siya sa lahat ng programa ng network para makapagkwento siya at makapag-usap tungkol sa issue. Pero sa GMA, ang mandate ay malinaw. Huwag pag-usapan ang issue. At iyon, ang katahimikan na iyon, ay nagbibigay kay Bea ng pagkakataon na mag-focus sa kanyang trabaho, mag-focus sa kanyang karera, mag-focus sa kanyang sarili. At iyon, ayon kay Butch, ay ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari kay Bea sa kasalukuyan. Kung natuloy ang kasal, kawawa ba si Bea? Ayon sa mga nakakaalam, maaari. Dahil ang buhay ng isang babaeng mag-aasawa sa isang mayamang Chinese family ay hindi katulad ng inaakala ng karamihan. May mga kondisyon, may mga limitasyon, may mga sakripisyo na kailangan gawin. At si Bea Alonzo, ang babaeng nagtatayo ng kanyang sariling pangalan, ang babaeng nakarating sa lahat ng bansang gusto niyang puntahan sa kanyang sariling pera, ang babaeng hindi kailangang maghanap ng mayamang lalaki, ay maaaring hindi masaya sa ganitong uri ng buhay. Pero sa huli, ang pinakaimportanteng bagay ay ito. Si Bea at si Vincent ay nagmahalan, tunay na nagmahalan. At kahit hindi natuloy ang kasal, kahit masakit ang kanilang paghihiwalay, ang pagmamahal na iyon ay hindi maaaring burahin ng kahit anong prenuptial agreement o ng kahit anong desisyon ng pamilya. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Bea Alonzo, huwag mo siyang kaawaan. Dahil ang isang babaeng may sariling kayamanan, sariling karera, sariling pangalan, at sariling dignidad ay hindi kailangang kaawaan. Siya ay isang babaeng pumili ng tamang daan, kahit ito ang mas masakit na daan. Ano ang nararamdaman mo sa kwento ni Bea at Vincent? Tama ba ang desisyon ni Bea na huwag ituloy ang kasal? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.